Hello, good morning. Ngayong umaga may gagawin ako. Yung motor ng anak ko nag-overflow kasi yung carburetor. Sa part na yan, inanda ko na yung mga tools na gagamitin. Kailangan kasing kalasin yung gulong at hawiin yung monoshock para may malaking access ako sa pagkalas ng carburetor. Kinakailangan kasi tanggalin yung sa may air cleaner dahil nasa loob yung dalawang tornilyo na connected sa intake manifold. Una, inalis ko yung chain cover at kasunod yung rear axle. Pagluwag ng magkabila ang chain adjuster at pagluwag ng tornilyo ng monoshock sa may ibaba para mahawi ko pa itaas yung shock para mas clear yung pagkalas ng air cleaner. Kasunod yung buong carburetor. At sa part namang ito, dahan-dahan ko nang dinismantle yung mga parts ng carburetor gaya ng throttle at needle assembly, vacuum piston, idle speed screw, jet needle, float valve, fuel valve, o-ring, gasket at iba pa. Iniwalay ko pala yung mga gasket at o-ring sa isang sisidlan. Iwalay sa mga metal na parte bago ko linisin ng degreaser. Yung mga goma kasi, hindi advisable linisin ng gamit ng degreaser kasi may tendency na mag-expand lalo na kung mababad ng matagal. At sa part namang iyan, pagkatapos malinis at siguradong tuyo na, dahan-dahan ko nang inasimbol yung mga parte at buuhin ang carburetor para may kabit ko na at matesting. Isa sa naging findings, yung float level ay nasa itaas na parte which is stock up. Pangalawa, marumi sa loob na naging sanhi ng fuel leaking. So ngayon natapos na natin i-assemble na lagay na natin yung carburetor at magsasali na tayo ng gasolina para matesting natin kung may leaking. So hanggang dito na lang ang video na to. Hanggang sa muli. Bye-bye.